Tubong Masbate ako. So, batang-bata pa, at 10 years old, talaga nangangarap na ako maging successful sa buhay. Pumunta ako Maynila, 17 years old, para maging janitor. Kasi sa totoo lang, high school graduate lang ako. Pumunta ako ng Maynila para maghanap ng magandang opportunity. Partner Mike, ano bang nagtulak sa'yo? Bakit ka nag-shift from a janitor, nag-shift ka ngayon to pagiging negosyante? Actually, ang pinaka-motivation ko, kahirapan eh. Kasi sawaan ako sa hirap. Yung father ko kasi is a farmers and my mother is housewife. So, 6 kayo magkakapatid and wala sa aming nangangarap na yumaman. Nagtatanong ako sa sarili ko, bakit may mayayaman at bakit may mahihirap. And then, talagang naghanap ako ng ibang way paano makarating dito sa business na to. So, talagang nagtulak sa akin yung gutom siguro at yung kahirapan na ayoko nang danasin pa. Kaya talagang whatever it takes, ginawa ko na ng paraan ng negosyo talaga. Ibig sabihin talagang dumaan ka sa gutom, nagutom ka talaga. Yes, actually. So I was remembered 2015. And that time, nasa Manila na ako noon. And looking for big opportunity, big breakthrough. That time is around December. So yung parents ko sa amin, talagang happy sila. December eh. Christmas, New Year, talagang masaya sila. Tumawag sila sa akin, okay ka lang nak? Okay lang. Pero deep inside, ang pera ko nung 20 pesos lang. Kaya that time na yun, nakatira ko sa squatter, nabinta ko na yung electric fan, kung anong makita ko kasi I need to survive. Kasi walang tutulong sa akin. Tumitira kami ng mga pagkain, ng pagbansa, tawag nila pagpag. Tumitira kami nan para makasurvive lang kasi kailangan namin makasurvive. Kasi ang sahod namin 15 days pa. So kailangan ko kumain ng mga tira ng KFC, may Greenwich pa dati. Pag sinabing tira, ibig sabihin Yung mga nakain na ng mga tao. Exactly. Na hindi mo alam kung sinong kumain. Para makasurvive. You have to survive kasi walang finance sa'yo eh. Walang tutulong, walang susuporta sa'yo. So, parang sarili ko nga lang iniisip ko that time, makasurvive lang ako. Wala akong iniisip. Di ko pa iniisip talaga na maging successful. Kasi iniisip ko, to survive lang muna. Kaya talagang kahirapan na nagtulak sa'yo para mag-shift, no? Grabe, no? Yan Ang tindi yung ng ginawa mo. worst na nangyari sa akin. Kaya sabi ko, hindi na pwede mangyari to sa akin. Kaya, whatever happened, kailangan ko ituloy ang negosyo.